Wala muna tayong linis bahay serye mga mare. Dahil nga malapit na ang araw ng mga patay, magkwekwento muna ako ng mga nakakatakot kong karanasan nung ako ay bata pa. Naniniwala ba kayo sa double gang? Ako kasi naniniwala dahil naranasan ko na yun at mismo mga mata ko pa ang nakakita. Kaya simulan na natin ang kwento. Nung bata pa ako, mahilig ako matulog sa bahay ng aking lola. Kalaro ko kasi yung aking tiyahin at halos magkalapit lang yung aming mga edad. One time na dun ulit ako natulog. Masarap matulog kina lola kahit maliit lang yung bahay nila. Gumagamit pa nga kami dati ng kulambo parang hindi kami makagat ng mga lamok. Tapos sa tabi ng katre ay merong arinola para nga dun kami iihi kapag kami nagising sa madaling araw. Pero nung magdamag na yon ay hindi talaga ako umihi dahil napasarap na yung tulog ko. Kinabukasan nagkwento yung lolo ko na nakita raw niya ako na umiihi habang nakatingin sa aming higaan. Nagising daw siya dahil sa gitsit na yung aking ihi sa arinola. Sabi ko naman hindi dahil masarap nga yung tulog ko. Pero si lolo pinipilit niya na nakita nga raw niya ako. Inisip ko na lang na tinatakot ako ni lolo para hindi na ako sa kanila matulog. Pangalawang gabi, kinalola ulit ako natulog. Ganun ulit ang nangyari. Nakita ulit ako ni lolo habang umiihi. Kaya nagkwento ulit si lolo kinabukasan. Kaming dalawa ng tiyahin ko ay nakaramdam ng takot dahil sa sinabi ni lolo. Pero sa kanila pa rin ako natulog nung ikatlong gabi. Pero nung gabing yon, hindi na si lolo ang pinagpakitaan ng double gang. Nagising ako ng madaling araw at nakita ko yung sarili ko sa harapan ko mismo. Nakita ko yung sarili ko na nakaupo sa arinola at umiihi habang ang mga mata ay nakatitig sa akin. Hindi na ako nakatulog simula nung makita ko yung sarili ko sa aking harapan mismo. Hanggang sa nag-umaga na at kwento ko yung nangyari kina lolo at lola. Hindi na sila nagtaka sa kwento ko dahil dati pa lang ay meron ng double ganger sa bahay nila. Kahit mismong lola ko ay nakaranas na at pati na nga rin mga kapitbahay namin. Isa pa lang yan sa mga nakakatakot kong naranasan. Hindi ito katang-isip at gawagawang kwento na. Dahil hanggang sa nagdalaga ako, dala-dala ko yung sumpa ng pagkakaroon ng sixth sense. Kung gusto niyo pa ako magkwento ay mag-comment lang kayo. At yan nga ang kwentong katatakutan ko.